Assalamualaikum mga kabansa Moro. Tayo po yan dito sa tanggapan ng Bureau of Fire Protection Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Kaharap po natin si Sir Soharto M. Kusain. Kaharap po natin si Fire Senior Inspector Soharto M. Kusain. Magkiki-update po tayo tungkol po sa sunog na naganap kagabi. Sir, Assalamualaikum. Pwede po kami humingi ng update patungkol po sa sunog na nangyari sa may Barangay Rebukin. Sir, paki-enlighten po kami. Opo, para po sa kalaman ng lahat, first and foremost, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning. Bali, yung sunog po kagabi, may tumawag po sa atin na galing ng Cotabato, na kasamaan din natin na uniform pero nasa police po siya. Sa pulisya po siya na uniform personnel. Sa katawan po ni Police Executive Master Sergeant Rasul Kasan po. Galing po siya ng Cotabato, pauwi po, nakita po na yung apoy yung sunog po sa may Purok 3, Barangay Magkagiling, Sultan Kudarat Maguindanao del Norte po. Bali, agad-agad po siya tumawag sa hotline natin kasi po yung kahit nasa Sultan Mastura po siya na-assign na police, ang EWAR po kasi ng Sultan Kudarat is Clustered Municipality po natin yung Sultan Mastura at saka Pahamuddin Municipality SJ po. Kaya alam po niya yung hotline natin. Opo, yun po ang nangyari kung bakit maaga po tayo nakaresponde. Sir, saan daw po nag-umpisa yung sunog? Actually po, ma'am, yung investigator po natin is, ang sabi nung may-ari, nagsimula po doon sa may storage area po. Sir, sa anong alarma umabot yung... Hanggang first alarm lang po tayo kasi upon nalaman natin na doon yung sunog, yung mga fire truck natin i-dispatcha na po agad kasi alam natin yung area is dikit-dikit yung mga bahay sa Purok 3, Barangay Makagiling po. Sir, yung mga biktima natin, kumusta na ngayon at yung ilang household yung nabiktima doon sa sunog? Actually, yung sunog is involved po is proposed to two-story residential house. Ongoing pa po yung construction. Bali, isa lang po yung involved. Yun lang po. Yung may-ari po, hindi pa po tapos yung bahay pero tinitirhan na po nila. Kaya malaki po yung sunog kasi base sa observation natin yung struktura ng bahay is kung matatapos yun is concrete siya, concrete. Pero dahil ongoing pa yung construction, light materials po yung mga wall niya. Kaya kung makikita nyo dyan sa mga content creator na dumaan sa FB natin, FB ng mga anong tawag dito, yung mga content creator na nagla-live, nagpipid ng live sa FB, makikita niyo malaki yung apoy. Yun nga kasi dahil light materials po yung bahay na yun. Sir, para po maiwasan ng mga ganung pangyayari, ano po ang inyong mai-advise sa ating mga tagapanood? Usual po dapat kasi kung gano'n na sistema yung mga bahay na nagpapatayo po, in the first place po dapat dumaan po sila muna sa fire station, magsasubmit po sila ng plano, magre-recommend po ang fire kung ano ang dapat mga fire safety measures na i-apply dun sa bahay. Bali, yun nga, ang nangyari is kung maaari sana yung mga light materials na bagay dapat aware po tayo na kung maaari ialis natin sa loob ng bahay natin yung mga unnecessary na mga bagay. Sir, may mga programa po ba tayo na paano po maiwasan ang mga ganong insidente? Fire safety measures. Number 1 po, yung mga basura natin, yun nga, sabi ko, yung mga light materials, dapat
kung hindi natin kailangan, ialis na natin. Kung mari, i-separate, ialis sa bahay. Yung mga flammable liquids, dapat ialis sa bahay. Ano yung mga flammable liquids? Yung mga gasolina po. Kasi anytime, pwede po yan kung magkaroon ng disgrasya, madali yung apoy nakakalat po. Sir, kami wala nang katanungan. Siguro mensahe na lang or kung meron kayong ipanawagan, go ahead. Mensahe na lang po dahil po sa darating kapanahonan po ng mga December ngayon, New Year at saka Christmas po, Christmas season, sa mga kababayan po natin, kung maaari sana maging alisto po tayo ngayon kasi usual po yung maraming sunog na nangyayari is December at saka yung New Year. Kung maaari sana po kunin po natin yung numero ng fire station natin para kung in case may sunog makatatawag po kayo agad sa ating hotline. Ito po ang hotline number natin, 0927 552 0447. At ito pa po yung isa, 0965 7550 992. Nananawagan rin po ako sa mga content creator na kung maaari po sana bago pa kayong mag-feed ng FB Live ninyo o gagawin ninyong content yung isang pangyayari kagaya ng sunog, sana po makuha po ninyo yung mga hotline numbers ng mga kinaukulan po para bago po kayo mag-feed ng FB Live, magiging kaagapay po namin kayo sa mga anumang sakuna para po hindi hindi na po lalala yung sitwasyon ng mga kagaya ng sakuna na sunog po. Yun lang po, sukran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito isa to number, sir.